Gusto pong magsimula ng pagbabasa ng salita ng Diyos sa umagang ito. Sa gawa, in Tagalog, gawa, English, kung may English kayong Bible, Acts chapter 1, verse 1 to 8. Basahin po natin. Sabi po rito ng kasulatan sa gawa, verse 1, Mahal na Teopilo, isinisalaysay ko sa aking unang ulat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus, buhat pa sa simula. Hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit, bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Verse 3, pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila sa gayon na patunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko na sa inyo. Nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal ang babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyo muli ang kaharian ng langit, ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Last verse, verse 8. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan ng pagbaba ng Espiritu Santo. Take note the word, bibigyan kayo ng kapangyarihan ng pagbaba ng banal na Espiritu Santo. Let us receive the Holy Ghost this afternoon because He is our host this morning. Sabi po rito, bibigyan kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. This is the word of the Lord. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Narito kami ngayong oras na to, nagpapakumbaba at kinikilala, Panginoon, Lord, apart from you, we can do nothing. Holy Spirit, be our teacher today. Speak to your people. Speak to your congregation. Lord, we love to soak ourselves in the presence of the Holy Spirit in this place. Because, Lord, there's something that we're gonna do. You will gonna do something great, Panginoon, in this place. Lord, lahat kami mapupuspos. Lahat kami, Panginoon, we will have a place, Panginoon, of surrender heart. This place, Panginoon, may gagawin kayo sa bawat isa sa amin. God, thank you. Kumilos po kayo, Panginoon, sa aming mga puso. Transform our thoughts, our hearts, our life today. Lord, we are hungry and thirsty for your word today. This we pray, and everybody says, Amen. Amen. Napansin niyo po, pwede na po tayo umupo. Para hindi po ako magkamali, ang ginawa ko po ngayong umagang ito ay nagbasa muna ako ng salita ng Panginoon. Hirap pala magtagalog ng buo, no? So, sanay po kasi ako sa church namin na medyo Taglish usapan, pero pinipilit ko pong magtagalog para po sa mga iba nating mga kapatiran natin sa Panginoon sa umagang ito. So, I'm reading the Word of God because I want to set the culture na pwede ako magkamali sa preaching ko ngayon, pero I don't want to hindi i-priority yung salita ng Diyos. That's why I read the Word of God. So, pwede ako magsabi na kung ano-ano out of context, pero this one, I just want to honor the Word of God. So, first of all, si Pastor Kim, nakilala ko siya when I was, 2013. Dito na ako sa Duyay that time. So, it was 13 years ago kami pong magkakilala. So, medyo bata pa si Pastor Kim noon. Medyo payat pa si Pastor Kim ng mga time na yon. And I really appreciate this man. I really honor and salute this man of God. Kasi nung time nakilala ko siya, medyo, si Pastor Jojo nandun pa ng time na yon. Si Pastor Jojo ang pioneering pastor sa Gasan during that time. And then,
Pastor Jojo and Pastor Kim that time. And Pastor Arnel, nakita ko yung kanilang service, nakita ko yung kanilang paglilingkod sa Panginoon. Nakita ko rin yung kanilang passion to really honor God and make disciples. And one thing that I really love this church, because this church, I believe and I really appreciate this church because this church is a prayerful church. Palapakan natin si Lord. Grabe, ramdam ko lagi, ramdam ko yung init nyo at pagmamahal nyo sa ating Panginoong Jesucristo. Every time nandito ako sa pulpitong ito, sa baba ng church natin, ramdam ko yung presensya ng Panginoon na kumikilos sa bawat buhay ng mga tao. Nararamdaman niyo po ba? Nararamdaman niyo po ba? So thank you, Pastor. And gusto ko lang din pong i-honor yung mga leaders ninyo dito sa church. Sila Pastor Mar, yung mga leaders, yung mga nanay natin na until now, mula nang dumating ako dito, grabe. Parang mga remnant na sila. Parang andito pa rin. Grabe. Palapakan natin yung ating mga nanay na nagsiserve kay God. Yung iba, bago na yung mga faces. Ang iba, nag-mission na sa iba-ibang lugar. I think iba nasa US na ata, Pastor. Or iba nasa Canada, whatever. So this time, I really appreciate all the leaders. Salute po ako sa inyo lahat for doing a great job in doing the ministry. And of course, si Pastor Arnel right now is, nasagasan ba siya ngayon, Pastor? So nasagasan po siya ngayon. May transition ng church. So si Pastor Kim na is senior pastor, tama ba, Pastor, in this church. So, naniniwala po ba kayo na si God gumagamit ng mga tao na minsan akala natin, hindi naman siya gagamitin ni God. Pero one thing is for sure is this church. Katabi mo, tinan mo yung katabi mo. Balang araw, magiging missionary yan, magiging pastor yan. At magiging doktor yan, magiging abogado yan, magiging policeman yan, anything na gagawin ni Lord sa buhay po natin. Ang iba parang ayaw maniwala. I-rebuke nyo nga hindi naniniwala. Naniniwala ba kayo na yung katabi mo ngayon o pwedeng gamitin ni God balang araw? Hindi man sa church, pero sa pamilya nyo. Pero naniniwala ako kapag ginamit ka ni God, universal. Sinabi universal, kahit saan ka pumunta, gagamitan ka ni God. That's our calling. Now, our topic for second series today is unstoppable. Sabi nyo nga, unstoppable. Ayan. Tingnan nyo ulit yung katabi. Pakiramdaman nyo lang, unstoppable ba itong katabi ko? Yung hindi kayang pigilan, na kahit sumakila ng tricycle, magpipreach ng gospel. Alam nyo po, nabibless ako dito sa church ninyo kasi sila Pastor Mar, sila Pastor Jojo. Nakikita ko yung mga reels nila, yung mga pinupost nila sa Facebook, nagpipreach sila ng gospel sa streets, kahit saan sila pumunta. At kasama yung mga leaders ninyo, grabe. Parang sabi ko, grabe, para sila nagka-campus. Ang ginagawa din namin sa church. Ang church po natin sa Victory is this. 3 things ang ginagawa natin. Una is, we do campus ministry, church planting, and world missions. Tatlo po yung ginagawa. Tatlo po yung iniikutan namin. Hindi kami pwedeng mag-extra mile sa mga gagawin namin pa. So, 3 bagay lang pinupokusan namin. Kasi yun ang pinapagawa ni Lord. Yun ang vision and mission namin sa church. But our core is this. We honor God and make disciples. A church without doing discipleship is a dying church. Pansin nyo po, kapag ang simbahan po natin walang discipleship, walang kultura, walang proseso na ginagawa, paulit-ulit lang po tayo. Magsisimba ka, pagkatapos wala mangyayari sa buhay mo, paulit-ulit lang po tayo. That's why in our series today is Host the Holy Spirit. Kasi naniniwala tayo kung ano nangyari sa Book of Acts, sa mga gawa, mangyayari din sa atin ngayon. If we could see people walk, people will praise the Lord, people will be saved, people will transform their heart, it will also happen to our church. Alright? Ikaw yung gagamitin ng Panginoon. Kaya yung mga disciple during that time is, they are unstoppable because of the power of the Holy Spirit. Huwag niyo pong bastahin. Sabi ni Pastor Kim kanina, the Holy Spirit is not a force. Holy Spirit has a name. He's a person in the Trinity. Kaya ang Holy Spirit is not just parang ano lang siya, force lang siya. Parang ang iba ang tawag nila, parang multo lang ang Holy Spirit. No, it's not. He has a name. And that is the Holy Spirit. He has a will. He has a power. He has a decision. And the reason why you keep praising on God, you keep shouting on God, you keep on preaching the gospel because the Holy Spirit is inside of you. Kaya hindi ka mapipigilan. Now, let's talk about in the Book of Acts today. Ano nga ba ang Book of Acts? Sino nga bang sumulat sa Book of Acts? Sa gawa. Ang sumulat po sa Book of Acts ay si Lucas. Okay, Luke in English. Si Lucas po ay isa siyang doctor o a physician. Hindi po siya albularyo. Okay? Doctor by profession. So, doctor siya, ibig sabihin, kapag ang doctor ang nagsulat, ito ay
Detalyado. Sino po rito nagpapa-check up na? Di ba, pag niresita ka ng doktor, ang sakit mo, umubo ka. Ang sakit mo, ubo. Hindi ganun. So, pag sinabi nun, pag doctor ka, alam nila kung ano yung gagawin para sa sakit mo. So, doctor, and then Dr. Luke is the one who write also in the book of Luke. Dalawa yung account na isulat niya. Connected yun, may connection yun. So, this time, okay, dito, si Luke, sinusulat niya kung ano nangyari sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo. But before that, you know what, yung mga disciple during that time, magkasama sila ni Jesus. So when Jesus was about to leave to the disciples because he was going to ascend into heaven, kasi ang mission niya ganito yon, turuan niya yung mga disciple, babautismo niya yung mga disciple, pero mayroong timeline. Ang timeline ito is this. In chapter 14 ng John, sinabi ni Pastor, ewan ko kung si Pastor Kim nagsabi nung nakaraang Sunday about the promise of the Holy Spirit. It was promised by the Father. Kaya nga nasa Trinity tayo. So Trinity means the Father, the Son, and the Holy Spirit. When Jesus' ministry during that time is this, yung mga disciple, papangakuan sila ng banal na Espiritu Santo kasi yun ang magiging kasama nila sa paghahayo, pagdidisipulo, pagka-transform ng nation at ng ating lugar. So si Luke ngayon sumulat siya. Kanino sa sumulat? Hindi pa sa mga disciple. Ito yun, no? Parang, wait lang. Para maintindihan natin yung context. Sumulat siya kay Teopilo. Okay. Si Teopilo, mayroon siyang paki-slide nga. Parang di gumagalaw yung slide ko. Okay, wait lang. Muna dyan tayo. Okay. So, si Teopilo, sige po, next lang po. Doon lang tayo kay Teopilo. Okay. Sino nga ba si Teopilo? Okay. So, sige lang po, next lang. Okay, yan. Si Theophilus po, ang pangalan, in the Greek word, from the word Theo means God. Philo means love. Okay? So, love of God. It means, Theophilus, friend of God, loved by God, one who loves God. At during that time, si Teopilo po ay may katungkulan bilang Roman. So, si Luke, katanin mo si Luke, nang na-evangelize niya si Teopilo, ginamit niya si Teopilo para mag-spread out ng gospel. Kasi that time, hindi ka muna po pwede mag-preach ng gospel without the letter. Para lang makapunta ka, for example, sa mga barangay, pag gusto mo ng event. Parang ginagawa natin ngayon, para makapag-event ka, makapag-crusade ka ngayon, kailangan mo ng letter. Para i-present mo yung, ano ba yung gusto nyong gawin sa barangay namin. So si Teopilo po, ang ginamit ni Luke para may pahayag ang mabuting balita. Paano nga ba nangyari yon? Because Luke preached the gospel to Theophilus. Sino sa inyo rito sino sa inyo rito may Theophilus sa buhay ninyo? Nag-preach ng gospel kaya ka nandito ngayon. Sino rin sa inyo rito? Someone preached the gospel, that's why you are here. Sino rito nandito ngayon na salamat na lang, mayroong Pastor Kim, mayroong Pastora Joyce, mayroong Pastor Mar, mayroong Pastor Jojo na nag-preach ng gospel kaya ako nandito ngayon. That's the reason the book of Acts was written because of Dr. Luke. Now, ano nangyari dito? Ngayon tingnan natin. Balik po tayo dito balik po tayo sa verse. Now we will talk about three things. Promise, presence, and power. So, these three things, pag-uusapan natin, promise, presence, and power. It was happened during the book of Acts. Tatlong bagay lang po pag-uusapan natin. Wag po tayo malito. So, in these things, we will understand 3 points na pag-uusapan natin, yung promise, presence, and power. Now, next slides po. Now, the transition from Jesus' earthly ministry to the beginning of the church mission, it was empowered by the Holy Spirit. So kaya nga, actually, according to the Bible scholars, dito sa book of Acts, it was the Acts of the Apostles. So Acts of the Apostles. So next slide po tayo. So now, Theophilus, again, sinabi ko nga kayo sa Lucas, makikita natin sa Lucas pa lang. Sige po, doon tayo sa next verse, next slide. Sa Lucas, tinate para meron siyang connection. Sabi niya rito, kagalang-galang na Teopilo. Sabihin, during that time, meron siyang position holder. Okay? Marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na nagganap sa kalagitnaan namin. During that time, there was a blasphemous teaching. May mga teaching doon na, alam niyo po ba na salungat sa gospel. So this time, po, this book was written to Teopilo. So that the members of the body of Christ must be aware kung ano ang mangyayari. So napunta tayo ngayon, next slide po natin.
Now, paano ko mararanasan ang promise, presensya, power ng Diyos sa aking faith at pagsunod sa Kanya? Marami mga Kristiyano, to be honest, don't get me wrong, maraming nag-a-attend sa church pero hindi puspos ng banal na Espiritu Santo. Marami po yan. I'm not saying dito sa church. Naniniwala ako sa church na to, puspos kayong lahat. I pray and I hope, this is my prayer, na lahat kayo mapuspos ng banal na Espiritu Santo. Naniniwala ako na hindi ka gagamitin ng banal na Espiritu Santo hanggat hindi mo siya nararanasan. Mahirap pong magpanggap sa buhay Kristiyano hanggat hindi mo nararanasan yung kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Kaya itong mga disciple na to, naging unstoppable po sila. Paano sa paraan? I hope that is our desire today. I hope that is our deep desire today as we deep to the Word of God this morning. Next po, sabi po rito sa John chapter 14, verse 16 to 17. And I will ask the Father, He will give you another helper, comforter. Ano po yung katangian ng Holy Spirit? Ito po yung Holy Spirit, helper, comforter, guide, to be with you forever, the Spirit of truth. So kanina sabi ko, the Holy Spirit has a name. Ito po yung katuwang natin, comforter, helper. Pag sinabing helper, in the midst of our persecution, in the midst of our anxieties, problems, trials, the Holy Spirit is our helper. He will strengthen you to go through in every circumstances in our life. So, sasamahan ka niya. So, pangalawa, comfort in the midst of, hindi mo na kayang gawin, Lord, ang dami kong problema sa buhay. The Holy Spirit will remind you that He is present in your sufferings. Comfort siya. Sino lang ang mayroong ganitong pakiramdam? Tayong mga anak ng Diyos. Can you imagine the unbeliever? Kapag may problema sila, anong gagawin nila? Mag-inom. Anong gagawin nila? Kung saan sila pumupunta, ang iba nagpapakamatay. It's because of the stress, because of the depression, because of the mental health. Totoo po yung mental health, ha? Wala po sa Holy Spirit. Last is guide. It will guide you to honor God every day of your life. And you know what, church? If the book of Acts was written to Teopilo, and Teopilo written also to the disciples, is this. Ito po nangyari. Next po. Promise, in Greek word, evangelia, divine assurance. That's the promise. So when we talk about the promise, in the Greek word, sabi evangelia, divine assurance, God is saying He is a promise-keeping God. Sino po naniniwala sa inyo na ang Panginoon natin is a promise-keeping God? Kung ano yung pinasimulan ng Panginoon, tatapusin niya. Kung ano yung ginawa ni God sa buhay natin, gagawin niya at hindi niya tayo bibiguin. He is a promise-keeping God. During the time of the disciples, it was the Father promise that the disciple will receive the Holy Ghost in their life. Pero yung mga disciple, nagtataka sila, ano yung promise na yun? Kasi ang gusto ng mga disciple during that time, kung mapapansin po natin in the Old Testament, okay, and from going to the New Testament, there was a silent years bago magkaroon ng Matthew. 'Di ba? In the Malakay, nagkaroon ng silent years, nanahimik si God sa mga kasi ang dami nangyari sa Israel. They are rebellious, yung cycle yung kasalanan ginagawa nila paulit-ulit, magwo-worship sila kay God tapos tatalikod. Ganun po nangyari sa mga Israel during that time. And Malakay right now, bago magkaroon ng Matthew, nagkaroon ng silent years na nahimik si God. And Matthew, here comes Matthew now. Ito ngayon yun. Now God will promise that the disciples will gonna baptize by the Holy Spirit. We will talk about today the infilling of the Holy Spirit. If Pastor Kim na sinabi, knowing the Holy Spirit, now we will talk about the infilling of the Holy Spirit. Paano nga ko ba maranasan ang banal na Espiritu sa buhay ko? Paano ko ba siya papapasukin sa buhay ko? Paano ko ba siya makikilala? Paano ko ba siya makikita? Actually, di mo makikita ang Holy Spirit. Mararamdaman mo siya. Because He's a person. Di ba pag ang tao, pag ninawakan ka niya, mararamdaman mo yung presensya niya. That's the Holy Spirit. Today and this morning, I just want to empower us. I want to pray the Holy Spirit that, again, He will gonna give us the anointing to experience the Holy Spirit. Next po. Balik po tayo sa book of Acts, chapter 1, verse 4, verse 5. And while staying with them, tinan niyo po ito He ordered them not to depart from Jerusalem.
Sino sinasabihan niya? Yung mga disciple. Kasi yung mga disciple that time, alam niyo po ba, they are feeling parang, Lord, aalis ka na. Anong gagawin namin? Hindi nila alam during that time. Sabi dito, sabi ni Jesus, but wait for the promise. Take note of the word promise. But wait for the promise of the Father. So, kanino yung promise? Kanino yung promise? Sa Ama. Which He said, you heard from me. So, sinasabi ni Jesus to in the book of John, sinasabi ni Jesus sa mga disciple na may darating sa inyo. Greater than me. And then sabi dito, you heard from me, for John baptized. Bakit nakasama si John? Just want you to know, bakit nakasama si John? Si John, he baptized the water, he is baptizing the water. And then, sabi dito, but you will be baptized with the Holy Spirit. So, promise and then Holy Spirit. Not many days from now. If you will receive the promise, anong unang nasa isip mo? Pag pinangakuan ka ng bahay, ano sa isip mo? Masaya o kaya naman may halong, ano ba, totoo, pag pinangakuan ka, Pastor Kim, bibigyan kita ng bahay, sabi ni Pastor Kim, mangyari nawa. Pero in our mind, nangangako sa akin, pero parang hindi ko naman nakikita sa buhay niya. Parang katakot-takot, parang Lord, parang wait lang, nangangako sa akin to, pero totoo nga ba to? Nagtitiwala ka, pero at the end of the day, mayroong fear, mayroong doubt sa buhay mo. This time, ito nangyari, ang mga disciple that time, hindi sila ganun ka-convince kung ano yung promise na mayroon talaga nun. Hindi nila alam hindi pa nila naranasan yun sa buong buhay nila. You know what, this one, patuloy po tayo para makita po natin yung paano yung promise nangyari sa buhay nila. Sige po, next slides po. Ito po, in the Old Testament, tignan mo may interconnection. In the Old Testament, nangako ang Panginoon kay Propeta Joel sa bansang Israel. Sabi po rito, pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Hindi ibig sabihin, isang tao lang, leader lang sa church, or sino man. Sabi rito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao, ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae aking mga mensahe. So in the book of Joel pa lang, pinangako ng ating Panginoon na mangyayari doon sa New Testament. Tingnan nyo po, nakikita nyo po, sabihin, may pangako na ang Diyos during the Old Testament pa lang, ito ang mangyayari. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong mga matandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. The reason why the church exists because of the vision of God that has given to us. And that's the reason why the church is doing discipleship, doing something greater inside of the church or outside the church, because we are empowered of the promise of God waiting for us today. Kaya ngayon kapatid, yung pangako ng Diyos sa atin, sinabi ng Diyos, babaguhin kita. Actually, hindi mo kayang baguhin yung sarili mo hanggat walang pangako ng Diyos na binibigay sa'yo. Sino sa inyo rito, hanggang ngayon, yung promise ni God, sino sa inyo rito may mga life verse sa buhay ninyo na hanggang pinapangawakan nyo? Nakapipagdadaanan kayo, you declare that verse in your life. Yung mga disciple that time, hindi nila alam pa yon. Pero God has promised. God is a promise-keeping God. Now it was happened in the book of Acts. Next. Sabi po rito. Next po. The disciples wanted a political kingdom. Yun ang kanilang mindset. Kasi aping-api sila during that time. Sino nag-aapi sa kanila? Ang mga Romano. But Jesus, look at this, but Jesus pointed them to a spiritual promise. Ang mga disciple, akala nila, Lord, ito na nga ba? Maghahari ka na nga ba talaga sa mundo natin? Lord, papahirapan mo na ba ang mga Romano? Papaalisin mo na ba talaga sila sa pwesto nila? That's what they think, ang mga disciples. Yun ang laging iniisip nila. But look at what Jesus responds. Sabi ni Lord, in Acts chapter 1 verse 6, ito po tayo. So when they have come together, they asked Him, Lord, ito na di ba? Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? Lord, aayusin mo na ba? Yung
yung pamamalakad ng gobyerno, kumbaga sa atin ngayon? Aayusin mo na ba? They don't know. But you know what, church? God is not about the position. Na maghahari siya just because He wants people to honor Him. But the purpose of Jesus Christ, kung bakit siya napunta sa lupa, ay iligtas, i-redeem tayong lahat sa ating mga kasalanan. That's the purpose of Jesus. So kaya sinabi niya to, next po, slides po natin, sabi po rito, God's kingdom advances not by human strategy, but by the promise of Jesus. Ang tingin ng mga tao, ito yung magandang gagawin natin. Ito yung plano, ito magandang plano. Pero, ang Panginoon natin, mayroong pangako. At ang pangako niya sa atin ay magkaroon tayo ng buhay ng maganda, kaaya-aya at kalugod-lugod sa Kanya. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. Church, my question right now is this. Paano ko mararanasan ang presensya, ang promise, at ang power? Tanggapin mo. Yung blessing, hindi mo yan dapat tinititigan. Hindi mo lang tinitingnan yan. Tinatanggap mo yan para maging sayo. No, God's kingdom advances but not by human strategy, but by divine promise. When we say divine promise, guys, it's not just a promise of a person na hindi nagkakatotoo, parang malabong mangyari, imposible. When God says, He will do so. When God says, I will give you blessing, it will be given to you. That's the promise of God. May nangyayari. And next po, sabi po rito, now, as we claim the promise of God in our life, like the disciples, wait on God's timing. May timing, kapatid. Hindi yung basta-basta darating sa atin, may timing, may time frame. Wait on God's timing, trust that what God promises, He will fulfill. Do not rush ahead of God's preparations. So anong gagawin namin? Para kami mag-aantay. Lord, Pastor, ano na? Anong petsa peligro na? Wala pa rin. Ano nangyayari? Wait on God's timing. You know what? There's two things na gusto ko maintindihan ninyo about time. Chronos and Kairos. My daughter name is Kairos. Yung Chronos, ito yung TikTok, ito yung orasan natin. Kaya nga may kanta, di ba? Better is one day in your courts, 1,000 years elsewhere. Di ba? Alam niyo yung kanta na yon? Better one day is in your courts, 1,000 elsewhere. Sa isang araw natin dito sa isang taon natin sa lupa, sa 1,000 taon natin sa lupa, one day lang kay God. Hello? Kaya kung nagpe-pray ka ngayon, mag-antay ka. May ginagawa, may niluluto ang Panginoon sa buhay mo. Mag-antay ka, kapatid. Hindi yung tipong puro ka reklamo, puro ka, ano ba yan, pastor? Ano ba yan, ate? Ano ba yan, tay? Mag-antay ka. Sino kumakain dito ng bigas na hilaw? Anong ginagawa sa bigas? Sinasaing, inaantay natin bago maluto, bago kainin. That's what God is telling to us. Wait on me. God is preparing bigger things in your life. Sa mentoring namin kahapon, na-share ko rin to. Kaya maraming kabataang, sorry for this word, Pastor Kim, maraming kabataang nabubuntis kasi ang hindi makatiis, maagang, real talk lang. So wait on God's timing. May timing po si Lord. Yung Chronos, it is a fullness time of God. Pag sinabing fullness time of God, mangyayari yung kanyang desisyon, yung kanyang hangarin sa ating mga buhay. You need to worship Him. You need to honor Him all the time of your life. Kasi sabi niya, paulit-ulit, He will fulfill. Gagawin niya, tutuparin niya. Next is this, huwag ka lang magmadali. Huwag mong pangunahan si Lord. Sino dito yung atat na atat ka? Pag-alis sa bahay, yung asawa mo, tara na! Hindi pa nga nakakapag-sinela, sapatos, pinapadali mo na kagad. Sasakyan akala mo parang flash, parang ang bilis ka agad. May mga ganun tayo, no? Okay lang naman yun. Pero you just sometimes, when you worship God, you just wait God's revelation. You just wait God's voice to reveal unto you. Wait. Yung church natin, paano tayo magkakaroon ng maayos sa simbahan? Tuhurin mo sa panalangin. You just wait God's promises. Upon waiting, don't rush.
Sabi po rito, ang Kristiyanong nagmamadali, hindi mapakali. Tandaan nyo, mangungutang. Ang Kristiyano daw na hindi gipit, kumakapit saan? Hindi, sa Bombay. Pa 5-6. Real talk lang po tayo. Ang Kristiyanong nagmamadali, hindi na mapakali. Chill lang. Trust the process of God's promise. Hindi minamadali ang calling. Dapat kasama si God. May tamang timing at greater ending. How many of you blessed? You have a pastor here in the church. Meron kayong pastora, pastor, mga leaders na nag-guide sa inyo. Na kahit sa kabila ng pinagdadaanan natin, sama-sama tayo nagpapasalamat kay God. Huwag lang tayong lagi nagmamadali. Because the greater ending is this, tatanggap mo yung pangako ng Diyos. The disciples didn't know na, Lord, ito pala yung promise mo. Mamaya makikita natin. The next po, sabi po rito, there are no shortcuts. Ito po, tingnan natin para makita nyo. There are no shortcuts in fulfilling God's will. Pause tayo for a while. As what I've said a while ago, may timing po si God. God is preparing something, greater things in our life. May ginagawa ang Lord na malaking bagay sa buhay po natin. Wala nga lang pong shortcuts in fulfilling God's will. You will go to the process. Ano yung process? Para ka lumago, kunin mo yung Biblia mo, tuwing umaga, tuwing gabi, basahin mo siya. Aralin mo yung salita ng Diyos. Anong sinasabi ng Diyos sa puso mo, sa buhay mo ngayon, na binabasa mo yan? Hindi yan nakasulat para basahin mo, para pampatulog. Sino sa inyo ginagawang patulog ang Bible? Bato-bato sa langit, sana magbago. Okay? Sino sa inyo ginagawa pampa-sleeping yung Bible natin? Walang shortcuts para sa kalooban ng Panginoon. You will go to the process. Ano yung process? Ito po yun. Sabi ng Joshua 1:8, wala nakasulat. Anong sabi sa Joshua 1:8? Sino nakakabisado sa Joshua 1:8? Huwag mong kakalimutan, basahin. Yung word na basahin, literal means, bubuklatin mo ang Biblia mo, kukunin mo kung saan aparador nakatago yung Biblia mo, kukunin mo siya, babasahin mo siya. Okay? So there are no shortcuts in fulfilling God's will. So yung pangako ng Diyos, ngayon matandaan po natin, ikaw mismo magpa-participate ka, may gagawin ka rin. Hindi ka nakaante sa pangako. Lord, kailan ka lang dati yung pangako? Nakatulala ka lang sa hangin, wala kang ginagawa. Yung pangako sabihin, you are actively waiting on God through praying and worship to God. To be honest, church, may mga Kristiyano nag-worship lang sa loob ng simbahan, pero sa bahay, walang worship sa buhay. Nagpapatugtog ng sound trip, pero wala, sa puso, wala naman talaga sa kanyang buhay. Worship is a lifestyle. Wherever you are, that's worship. Nagtatrabaho ka, naglalaba ka, that's worship. Nag-aaral ka sa eskwelahan, tatay, nanay ka, ginagawa mo tungkulin, that's part of your worship. Because worship is a lifestyle. While waiting on God, you worship on God, Lord, I believe it will come in your perfect timing. It will come. Next po. Now, if we can see the promise of God, ang promise pala, inaantay. Waiting. When we receive the promise, we wait. Lord, yes, I'm expectant. I'm ready to receive the promise. Lord, I'm ready. But in the promise, may magaganap. Dapat. Ano yung magaganap? Yung presence, yung parousia. In the Greek word, it means God personally with us. You know what, Moses? Sino nakakasakay yung Moses? Yeah, next po. And Acts, sabi muna sa Acts chapter 1 verse 3, He presented Himself alive to them after suffering by human proofs, appearing to them during 40 days and speaking about kingdom of God. Next po. Through the Holy Spirit, Christ remained present with His church. And during that time, while waiting the promise of God, you are soaking yourself in the presence of God. Kaya ang church na to, hindi malabong lumago after 5 years from now. This church, it will double your numbers. Because nakikita ko sa mga kabataan, mga nanay dito, they are just worshiping God. They are just giving their best worship to Jesus while waiting for others to come. Ito po yun.
Ang pangako ng Diyos na inaantay mo, dapat nasa loob ka ng presensya ng Panginoon. The only safe in this place, in this world, is in the presence of God. Walang ibang ligtas na lugar, kundi ang presensya ng Panginoon. Sabi ni David, in the presence of God, there is fullness of joy. Na kahit wala kang makain, pero if you're in the presence of God, ang saya-saya mo. Na kahit walang ulam sa bahay, hindi naman ganon. Kaya mo mag-worship kay God. Kahit wala kang pamasahe, maglalakad ka para lang makapunta ng church because you are in the presence of God. Alam niyo po ba, kaya si David, one thing that he desires, sabi niya sa Proverbs, Psalms 20, I think 18 or 19 yun. One thing that I desire, sabi ni David, is to stay in the presence of God. Anong meron sa presence ni God? It will change you inside and out. Ilalabas ka niya kung sino ka. Ipapakita niya sa iyo kung ano yung pwedeng gawin niya sa iyo. That's why when you are in the presence of God, nothing can harm us. Nothing can harm you. Meron ba tayo rito, nag-church tayo dito na sinunog tayo? Meron ba dito sa church natin, nagpupuri ka kay God, sinuntok ka? Wala pa naman, pastor, di ba? Wala pa naman nangyari yun. You know what? If you are in the presence of God, you are protected 24/7. No one can touch you. No one can destroy your life. No one and ever can defeat you because you are protected by the Holy Spirit. Kapatid, kumusta yung presensya ng Diyos? Nararamdaman mo ba yung presensya ng Diyos kapag nagpupuri ka sa Panginoon? Nararamdaman mo ba ang presensya ng Diyos kapag nasa bahay ka? You know what? I just want you to know, yung presensya ng Diyos hindi lang sa loob ng church. Hindi lang sa loob ng church. Maaari tong sa prayer room mo, sa altar mo, sa buhay mo, nasa labas ka, ramdam mo yung presence ni God. Nararamdaman mo. Kapag malayo ka sa presensya ng God, tandaan nyo po to, kapag wala po kayo sa presensya ng Panginoon, kung ano-ano yung mga sinasabi mo. Kung ano-ano yung mga reklamo mo sa buhay. Kung ano ang mga nakikita mo, kung ano ang mga negative thoughts na ang lumalabas sa bibig mo. Pero kapag nasa presensya ka ng Panginoon, ito wala kang pera pero masaya ka. Alam mo yung mga sabi ng mga unbeliever, itong mga Kristiyano, mga siraulo. Kanina lang, ang saya-saya. Mamaya, iiyak na naman. Ano ba talaga? Hindi nila alam yun. And one thing is this, may problema yan pero nakangiti. Sino sa inyo rito walang pera pero nakangiti? Inamin ka ganyan, walang pera. Okay? Sabi nyo nga lang TOC. TOC, sabi nyo TOC. Pag wala kayong pera, huwag kayong magpalata, church. Sabihin nyo lang TOC, temporarily out of cash. Kasi darating pa lang yung blessing. Amen? Pag sabing, wala akong pera, sabihin mo lang TOC, kapatid. Temporarily out of, parang nasa ATM, diba? Temporarily out of cash. Pag nag-withdraw ka, walang lumabas, temporarily out of cash. Yung asawa mo, pag walang pambigay, sabihin mo lang sa misis mo, temporarily out of cash. Yung pala, palusot lang, no? Sabi ni pastor, temporarily out of cash. Isang buwan na, di ka nagbibigay. Aba, hindi na yun mabuti. In-apply no, yun lang nakuha ang word, temporarily out of cash. Isang taon na, temporarily out of cash. Hindi na po yung totoo. Okay? So, mga anak ng Diyos, hindi tayo ganun. Tinan mo, katabi mo. May cash ba yan? Parang, pag cash na pag nag-usapan, lahat tayo buhay, Okay? So, the Holy Spirit remain present with His church. So, ano yung pakiramdam kapag nasa presensya tayo ng Panginoon? Inaayos niya yung buhay natin. Ako, natuwa ako sa buhay ni Pastor Kim kasi he's the man after God's own heart. Parang si David, nakikita ko kay Pastor Kim. Grabe, ang sipag, nagwawalis. Hindi dahil pinagmamalaki ko si Pastor Kim. Isa sa mga natutuwa ko kasi ang prayer ko kay Pastor Kim, you will be 10 times better than me. Kasi that time kasi, winawantuan ko si Pastor Kim, dinidesire po si Pastor Kim. Ako lang po nagpaiwan dito nang nagkaroon kami ng summer of service. Hindi ko po yung plinano, hindi ko po yung sinabi sa pagpunta ko ng gasan, itong gagawin ko, wala po, hindi ko po yung plinano. Ang ginawa ko ng time na nagwo-worship dito yung mga nanay. Iyak talaga ako. First time pong lumuhod. Kasi nga, sa church namin sa Maynila, kapag lumuhod ka, may mga tao dun, uy, ano nangyari sa kanya? Ay, nakakaya po dun.
Pero lang po, pinaload ako ng Panginoon dito sa loob ng church ninyo. Load talaga ako. Tapos yung load ko, may sipon pang. Kasi iyak ako kasi ang anointed ng worship, kahit hindi nga lang, iba-iba ang tono, pero ramdam ko yung puso sa pagpupuri sa Panginoon. Yung tono nila, sabi ko, parang langit na ata yun ah. Parang speaking tongues na, pero dito, naramdam mo yung presensya ng Panginoon. Iyak ako. Tapos yung mga kasama ko, nakatayo, tapos yung worship leader, yung mga nanay, sobrang anointed yung worship. Tapos yung kinakanta pa yung mga Tagalog songs, ramdam na ramdam ko yung kanta. Ano yung babad sa presensya mo, sabi ko, grabe Lord, magbababad kami ng oras na. Alam mo nang kinakanta po yun, naalala ko po yun, umiyak ako sa Panginoon. Tapos nakita ko yung mga dapat makita din ni Pastor Kim. Unti-unti ko sa kanya, Pastor Kim, ang worship team, ito po yun. Tapos ako yung nagpaiwan ng mga time na yun. Mabuti lang nakinig si Pastor Kim that time. Ako, hindi ko na ma-imagine kung magagawa niya yun at i-impose niya yun sa church. Nang nabalitaan ko na lang, nagkaroon sila ng worship team na maayos. Unti-unti yung church, natanggal yung, asan na yung malaking pulpito. Pag ako pumupunta sa pulpito, parang natakot ako, parang kakainin ako ng pulpito. Para pag hindi na ako makakalabas. Kulang na lagyan ako ng ano dito, yung kadena. Tapos hihilain na lang ako pag hindi ko na makayanan. You know what? Truly, I really bless this church. Kung paano nagsimula ang Victory Church in Jesus' name. The small things na ginawa ni Lord. Pero look at your church right now. Look at your church. Hindi lang maganda yung church, kundi yung presensya nandito. Nararamdaman natin. Amen? Ramdam mo eh. Bakit? Kasi nabago yung buhay mo. Bakit? Kasi umiyak ka nga eh. Tumulo pa nga sipon mo eh. Hindi dahil gusto mo magpakita sa tao na umiyak ka. Hindi. Kinatagpo ka ng banal na Espiritu Santo. Yung promise na inaantay mo na, Lord, magpupuri lang ako sa Panginoon, pero yung presensya ng Diyos gumagalaw na sa buhay mo nang hindi mo namamalayan. Now, let's go back. Sabi po rito, next po, napuspos na yung ating multimedia. Okay, sa Exodus sabi, ito si Moses. Si Moses po isang seguristang tao. Kasi alam niya. Sabi niya rito, the Moses said to him, if your presence does not go with us, ito yun do not send us up here. Lord, kung wala yung pagsama ng banal na Espiritu Santo, huwag mo na lang kami paalisin dito. Grabe! Anong meron sa presence ni Lord? Bakit duwag si Moses? Kasi alam ni Moses, sa labanan nila, sa mga kalaban nila, kapag hindi sumama ang Panginoon, pag walang presensya ng Panginoon, talo sila. Kulelat sila. Kaya kapatid, huwag tayong aalis sa lugar na to, sa bahay ninyo, na hindi mo bitbit ang presensya ng Diyos. Kasi sa balang araw, pag may nakatagpo kang tao, kapag puspos ka talaga ng Espiritu Santo at ang presensya ng Panginoon, sisharean mo yun ng gospel. Pagsakay mo ng barko, di ba? Sila pastor, nakikita ko doon, nakishare ng gospel. Puspos eh. Hindi gusgusin. Moses understood one thing is this. Without the presence of God, he is useless. He is nothing. Church, I want you to know this. Kung walang presensya ng Diyos, kahit ang galing mo magsalita, it is powerless. Kahit gaano mo plinano, kahit gumawa ka pa ng kung wala yung presensya ng Panginoon, walang mangyayari. Next po. Ito po. True victory is not found in our strength, but in God's presence through Jesus. If the Holy Spirit is our host, He has a promise to us. The presence will go with us. And that is our victory. Hindi victory in church natin. Our victory is not found in our strength, but in God's presence through Jesus. Kaya po tayo nagtatagumpay sa mga bagay na meron tayo sa buhay, hindi dahil sa kagalingan natin, hindi dahil sa marami tayong pera, nakapagtapos ka ng pag-aaral, okay naman yung family ninyo. It's not because you are good enough. It's because the presence of God is in your life.
Nothing can beat you. Nothing can beat us in the presence of God. So now, I promise, tingnan niyo po tatatahiin po natin yung pangako ng Diyos, ipaparamdam niya sa lahat sa atin, ipapakita niya, tatanggapin mo ngayon at mag-aantay ka habang nagpupuri sa Panginoon kasi gusto mong maranasan yung presensya ng Panginoon. Tama? Tingnan niyo po, ang Holy Spirit, He is with us. Alam niyo po, nang tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, kasama po yung banal na Espiritu Santo. Kaso, He is inactive in us. Hindi aktibo, kailangan mo i-activate ang Holy Spirit kasi natutulog, nag-grave siya kasi pag wala kang ginagawa. Ang love language ng Holy Spirit ni God is this, obedience. Kaya marami mga Kristiyanong tulog kahit gising. Totoo po. Nakataas ang kamay, go-worship kay God, pero hindi nararanasan yung presence ni God. The essence that you want to feel the presence of God is this. You ask for it. Kaya sabi ni Pastor Kim kanina, worship the Holy Spirit. Pasalamatan mo ang Holy Spirit. Ibuka mo yung mga bibig mo, pagpasalamat ka sa Holy Spirit. Paano ka makakapagpasalamat sa Holy Spirit kung hindi mo siya nararamdaman? Kung hindi mo siya nararamdaman, hindi siya nakapasok sa'yo. Kaya hindi mo maintindihan. Alam niyo po ba, ang pagkakaiba natin sa mga unbeliever, pag ikaw puspos ka ng banal na Espiritu Santo, luluhod ka, magpupuri ka sa Panginoon, iiyak ka talaga. Hindi mo kayang pigilan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo kapag maranasan mo to. Hindi mo kayang pigilan. Now, next. Ito po yun, mga kapatid. Sa presensya ng Diyos, may lakas sa laban. Tandaan nyo lagi to. Talaga nyo lagi. May tapang sa puso at tagumpay sa bawat takbang. Wala pa akong nakita ng mga anak ng Diyos, mga pastor, na humayo, na pagdating sa church, grabe, daming problema. Pagbalik niyan sa church, magte-testimony yan, magpapatotoo yan, na ang lugar ng tapuyan or whatever lugar na nandito ngayon, sinaturate ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng iyong mga lingkod. Dahil po, may lakas mula sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po tayo ngayon, church, hindi mo alam na gumagawa ka ng mga bagay para sa simbahan, hindi yung lakas na nanggagaling sa'yo. It is the Holy Spirit helping you to activate the presence of God in your life. And that's the reason why you can do something great in this church. May magagawa po tayo. Alam mo yung tagumpay? Ang tagumpay ng iyong lingkod, tagumpay nating lahat. Ba? Ang sakit ng isang kalingkingan daw, ramdam ng buong katawan. Kaya pag si pastor, meron siyang vision casting, sinasabi niya sa inyo, salamat sa Panginoon kasi kayo, you are a vision catcher. And hindi po malabong mangyari yun sa church po natin, dito. Magtatagal tayo. Aabot tayo hanggang sa dulo. Bakit? Si Kristo na ipahayag natin sa bawat corner ng bansang ito sa lugar natin. Alam nila na ang victory ay nagpapahayag ng mabuting balita. Ay, alam mo yun sa mga victory church na yan? Dumadaan yan sa amin, grabe yan. Nagpipray sa amin, nagpipray over sa amin, or nagpipray kami. Ang isipag ng mga tao dyan. Welcoming yung mga tao dyan. Grabe po sila. Anong legacy ang may iwan nyo? Kapag nawala kayo sa lugar na to, pumunta kayo sa ibang lugar, nag-mission kayo. Alam nyo may iwan sa inyo? Ay, alam niyo po yung mga taga-Victory in Jesus Name Church? Yung mga member doon? Grabe po sila. Kapag nagpuri po sila, talagang sumisigaw sila sa Panginoon. Pero yung heart nila kay God, sobrang hindi sila mapapigilan. Kahit wala na po kayo, may iwan nyo po yung kultura na meron kayo dito. Magpapatuloy lang yan. Yung mga kabataan, yung mga bata, yung maliliit, kung anong ginagawa ng mga nanay, gagayain ng mga bata. Kung ikaw nanay, tatay, lumulod, nagpupuri sa Panginoon, yung anak mo, pagdaki niyan, gagawin niya rin yan. Rapangan natin si Lord. Sige, come on, church. Ito yung pong gagawin po natin. And next po. Makikita po natin, now, there is a promise that we need to be wait and we need to receive. And upon waiting the promise, we are soaking our heart, our life, to the presence of God. And now, eto na yon. Naintindihan niya? May pangako ang Diyos, inaantay natin, tapos habang nag-aantay tayo sa presensya ng Panginoon, nandun tayo sa kanyang presensya. At kapag nasa presensya tayo ng Panginoon, hindi pwedeng walang mangyari.
Hindi pwedeng walang ilabas sa buhay mo. Alam niyo pag sinaksak niyo po yung 110 volts into 220 volts, ano mangyayari? Sasabog. There will be an explosion. May pagsabog na magaganap sa buhay natin. Kaya minsan, hindi mo maintindihan bakit siya tumatalon, nagpupuro sa Panginoon. Hindi niyo po napapansin yon? Iba-iba tayo ng receiving, iba-iba tayo ng pagtanggap ng Banal na Espiritu Santo. Ang iba, may umiiyak, may tumatawa. Ang iba naman, may nag-iikot-ikot. Hindi natin alam eh. Power. In Greek word, dunamis, means divine ability or miraculous power or supernatural power come from the Holy Spirit. If you are filled with the Holy Spirit, there's something inside of you na kailangang ilabas na hindi kailangang pigilan. Ito po yun. If you receive the power, it will transform your heart. It will give you praise to the Lord. Lord, Panginoon, napakabuti mo. That's the power. It will change you from the inside out. Kaya yung katawan natin, kapag na-receive natin ng Holy Spirit, alam niyo yung nangyayari, we speak in tongues. Hindi mo alam, nagsimula ka lang sa hindi mo alam yun. From inside of your belly, lalabas siya, yun ang pagkilos ng Banal na Espiritu Santo na lumalabas sa bibig mo na hindi nila naiintindihan. That is a heavenly language. Ano yun? Sinasabi ni Pastor kanina, busukurira. Hindi ko alam yun. Because you are not filled with the Holy Spirit. Now, power. Sabi nyo nga power. Hindi po tayo networking. Power. Dunamis o dynamis. It means, it will explode. It will explode your heart, your will, and your faith to God. Kaya pansin mo yung walang matigas na puso sa harapan ng Diyos. Tandaan niyo po, kahit sinong tao po yan, si Paul, kriminal, persecutor, pero nang kinausap siya ng Panginoon, nangyari? Nabulag pa nga yung mata niya eh. Nakita niya, hindi niya makita yung glory ni Lord, kaya nabulag siya. Pero ano nangyari kay Paul? Well, one-third po sa Bible, New Testament, siya po ang sumulat ng New Testament. Marami po siyang naisulat. Pero mamamatay tao. Because when you are filled with the Holy Spirit, you are unstoppable. Kaya ang issue dito, church, hindi issue ang magkaroon tayo ng Don't Watch sa church. Hindi issue yung giving. Hindi issue yung magtutulungan. Hindi issue yung magpapagawa ng church. Hindi issue yung mayroon tayong project sa church. Hindi issue yon. Ang issue ay yung puso mo. If you are filled with the Holy Spirit, sabi ulit, love language, obey. Obey ka talaga. Ako nagtataka ako dito kasi inisip ko, in context sa church namin, yung ginagawa ninyo dito, hindi namin kayang i-apply sa amin, sa Maynila. Kasi mga tao doon, mga workaholic. Pero guys, you are blessed. Why? Kasi dito sa church ninyo, nai-exercise ninyo yung moving of the Holy Spirit. You exercise the power of the Holy Spirit, not because ang church ninyo nandito lang kayo, it's because meron siyang pangako, meron siyang presensya. Kapag naramdaman mo yung dalawang bagay na yon, magkakaroon ka ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan na to? Hindi to kapangyarihan ng superhero na magkaroon ka ng kapangyarihan ng puting black magic, hindi ganoon. Ang kapangyarihan na to is this. Babaguhin ito yung buhay mo. Babaguhin ito yung buhay ng mga tao sa labas, buhay ng mga tao sa ating lipunan, buhay ng mga tao sa gobyerno, kung tayo ay puspos ng Banal na Espiritu Santo. You know what, church? The only solution to change our nation is this. This is the only solution. If we can preach the gospel with boldness and allow the Holy Spirit to move upon in our nations, it will transform our nations. Kaso kakaunti yung mga Kristiyano na puspos ng Banal na Espiritu Santo. Takot, duwag, ano pa? Ayaw. Sino pong ayaw ngayon sa Holy Spirit? Wala, di ba? Kasi gusto mo maranasan siya. Sino po yung naramdaman nyo ng Holy Spirit sa buhay nyo? Hindi lang ngayon. Sa buong buhay mo, nang first time naramdaman mo sa Holy Spirit, may nag-iba sa'yo. Tinan mo yung katabi mo, tinan mo yung mukha niya. Pastor, parang wala eh. Huwag naman ganun. Simula nang tinanggap mo ang ating Diyos at naramdaman mo yung Holy Spirit, may nagbago sa katabi mo. Hindi mo lang alam.
Check mo yung Facebook niya. Puro flood control lang alam. Joke lang, okay? Check mo yung Facebook niya. Mayroong mga verse minsan. Hindi naman lagi-lagi lang. Check mo yung kanyang notebook. Maraming devotion yan. Check mo yung kanyang pananalita. Uy, may self-control. Uy, may love. Uy, may peace. Uy, may joy. Check mo. At kapag nag-away kayo, tingnan nyo lang to kapag empowered ka ng Holy Spirit, is this you are not, parang alam mo yun, meron ka lagi negative thoughts na parang, ay, wala na mangyayari sa Pilipinas. Ganun talaga. Pero pag Kristiyano ka, no, God can do something in our nations. Yung parang lagi kang kakaiba. Yung parang pag may negative, lagi kang sabi, hindi. Buhay si Jesus. Sino yung may ganun? Oo nga. Kasi ang Pilipinas natin, kurakot kasi si ganito, ganyan. Instead na makisama ka sa kanila, you rebuke the works of the enemies in their life. Kristiyano ka kaya? Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, Kristiyano ka. Huwag tayo ito lang po mga kapatid. Ito pa, nasabi ko sa Pastor Kim. FYI lang, alam niyo po ba na ang church po natin naka-online po tayo? Sino nagla-like? Sino po nagla-like? Iba parang, di online pala, Pastor. Sorry, hindi ko ngayon ko lang nalaman. Alam niyo po, ginagawa po natin ito hindi dahil makita tayo ng mga tao sa paligid natin, nang makita tayo sa social media. Ginagawa natin to para maabot natin yung ating mga mahal sa buhay na malayo sa atin para sila maranasan nila na ang simbahan kumikilos kahit sa ang dako ng mundo. If you are not a church to them, church, I tell you, kung hindi natin sila madala, be the church to them. Siyempre, di mo sila madala. Pero ikaw, ang church mo ganito, ikaw, dadali mo yung church sa pamamagitan ng buhay mo sa kanila sa pamamagitan ng pagbabago ng buhay mo. At dahil ikaw ay puspos ng banal na Espiritu Santo, hindi ka mapipigilan. I-like nyo naman. Huwag nyo lang titigan. Ay, si pastor, ganito, ganyan. Alam mo, nag-check ako. Sorry, nag-observe ako sa church. Ilan lang yung like? Pero kapag mga vlogger, like ng like. Nagsasubscribe pa. Nakapalo pa. Sino kaya dito follower lahat ng church? Mamaya, pag uwi nyo, kunin nyo yung cellphone ninyo, pwede nyo nga pong i-share para ma-engage. Pagtingin ko, may 3 napuspos. Nag-like. Ay, salamat sa Lord. At least may 3. Kidding aside, pag hindi po natin pinapractice yung ginagawa na sa church, you are not part of the culture. Honestly speaking. Pwede ka magsabing, Amen! Pero sa puso mo, hindi Amen. Pwede ka magsabing, yes, pastor! Pero sa puso mo, sa isipan mo, pag-iisipan ko muna. Yung pag-like nga lang ng FB page nyo, papahirapan pa. Si pastor pa nga nag-like, saka si pastora, 2 lang sila nag-like, plus yung isa pang leader, 3 sila nag-like. If you want power is this, if you want unstoppable, let's create that atmosphere. At an atmosphere of winning atmosphere, and we are united. Like you. Masama ba mag-like? Masama po ba? Para namang hindi, di ba? Like po natin mga kapatid. I'm not saying this na gawin nyo to. Support your church. Every gawain na mayroon tayo sa church, support nyo po natin. Okay lang po ba yon? Kung sa mga nanay, hindi nyo po, wala pa kayong Facebook, okay lang po sa mga youth. Hello, nakababad sa internet, magdamag, pero yung church, hindi man lang nila like. Bato-bato sa langit, matamaan, mag-worship kay God. Mag-repent na tayo. Kaya kay God. Sabi mo, host the Holy Spirit, pero there's something in your heart na parang, di ko kaya. Tignan mo sa katabi mo, sabi magbago ka na. Now, let's just support our church by liking. Alam niyo po ba na nalaman ko yung multimedia sa inyo, 2 lang pala? Hindi po ganun kadali yung mag-edit ng mga videos. Hindi po ganun kadali. Tama ba, Pastora? Takes time kasi kailangan mo pa yan ayusin. Hindi po 1 oras lang ini-edit yan. Minsan, 1 araw. Depende kung pag meron kang mga gamit na maayos. Pero, in your likes, it means you support the church. You love your church. You are part of the culture. Amen? So, 1 like naman dyan. Huwag yung sa akin ha. Wala. Yung sa church po i-like natin. Okay lang ba yon? Lumabas na ako sa topic natin, pero gusto ko lang sabihin ito talaga sa inyo. If you want your church to be a blessing to the community,
magsimula sa'yo. Gumawa ka. Huwag mong antayin si Pastor Mar ang mag-click. Ikaw muna. Be a blessing. And even in the small things, be a blessing. Okay? So next po natin. Tapos ako dito. Ito po tayo. Acts chapter 1 verse 8. Dito na po tayo. But you will receive what? Hindi niya sinabing promise dito. Ang sinabi niya rito ay, sabay-sabay po tayo, power. But you will receive power. But you will receive dynamis, the divine ability, when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem. Tatlong bagay po ito. Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. That's why your church right now is this. Sabi rito, yung purpose nyo exists to worship God in spirit. Ano sabi ron? Truth and to win souls and make. Kaya pansin nyo yung church ninyo. Bakit kayo humahayo pa sa Batangas, Tarlac, kung saan pupunta yung pastor nyo, yung mga leader ninyo? Because if you have power inside of you, hindi pwedeng itinatago, nilalabas yan at kusang lalabas yan. Kaya, church, ito yon. Support the mission of the church. Because there's power in it. It will change lives, so many lives out there if you one of them. What's the power? It is the Holy Spirit power to transform the people next to you, next to us, into the people around us. Yung kapangyarihan, hindi po kapangyarihan ng kilikili power na parang, boom, hindi po ganun. Yung power po na to is this. Magbabago ng buhay ng tao. Ang pagbabago po ng buhay ng tao, hindi mo trabaho. Take note of this. Ang pagbabago po ng buhay ng tao, hindi po gagawin natin o kagagawan natin. Ang pagbabago po ng buhay ng tao, ito kagagawan nito ng banal na Espiritu Santo na ginamit kanya bilang kasangkapan, instrumento. Kapag nag-share ka ng gospel, hindi yun na mawalang kabuluhan. Kaya pansin mo, balang araw, pagdating ng panahon, nagbago ng buhay ng batang yan. Dati suwail yan, dati magnanakaw yan, pero kita mo naman ngayon, bakit may nag-share ng gospel? May nag-share ng word ni God sa kanya. It is the Holy Spirit job to transform that person, not your job. Kaya wag mong pangunahan ang banal na Espiritu Santo. Hindi talaga magbabago yan. Kahit lagyan mo yan ng nilalagay sa ulo natin, o kaya may mga orasyon na yan, hindi talaga magbabago yan. Kasi hindi natin trabaho magbago ng buhay ng tao. Take note of this. Sino rito pinagpipray mo yung asawa magbago ng buhay? Actually, sino? Habang nagpipray ka, Lord, baguhin mo yung asawa ko, ikaw muna binabago ni Lord. Bago yung asawa mo. Diba? Nakikita nyo? Lord, baguhin niyo po yung ugali ng asawa ko. Ikaw munang binabago ni Lord. Tumahimik ka kaya muna at manalangin. At magdasal sa Panginoon at manalangin sa Panginoon. Lord, change my heart before changing this person. Yung prayer natin minsan baliktad. Lord, sana magbago na siya. Kasi ang sama ng ugali. Pero pag manalamin ka, ay, ako din pala. Nakakahiya. Lord, sana hindi siya malate. Ikaw nga, late ka rin. Sobra pang ang late mo. Tapos na yung worship service, tsaka ka lang darating. Hindi mo na-experience yung worship. So this is one guy. If you have power in the Holy Spirit, you remain unstoppable. Tignan mo yung katabi mo, hindi mapipigilan yan. Sasabog yan. Uy, grabe na pa sasabog. Ibig sabihin yung banal na Espiritu Santo sa kanyang buhay, hindi mo kayang pigilan. Kaya walang Kristiyanong duwag. Walang Kristiyanong takot. May mga takot sa ibis na mga lalaki. Naintindihan naman natin yon. May mga takot sa asawa. May mga takot sa mga tao sa paligid natin. Ito yon. I just want to break the cycle, this system. Walang takot ang isang Kristiyano kapag puspos ng banal na Espiritu. Ang patuloy niyang pagsunod, paglakad sa kalooban ng Panginoon, at pagpapagamit niya sa iglesia, sa church, nakikita sa kanyang buhay. Kahit hindi mo sabihin. Nagpapagamit yan. Kahit anong mangyari. Gusto ko lang i-commend itong kapatid natin, sa galing pang Mugbog, si Brother Ato. Nakita ko lang nung mga mentoring namin, hindi naman lahat kayo guys, pero may nakita lang ako sa kanya na malayo pa siya sa Mugbog, tapos pag may mga training, may mga mentoring, nandito siya.
Unang-una pa siya. Unang-una pa siya. Si Pastor Mar, may trabaho pa sa ano. Ewan ko, ang trabaho ni Pastor Mar, teacher ba siya or ano bang ginagawa niya. Pero nandito pa rin sa church. Ewan ko kung yung message niya, kung pinapagalitan na, umuwi ka na. Pero tinan mo, supportive yung mga family nila. Because they knows, that if you are in the church, you are a blessing to the church. Tinan mo yung katabi mo, blessing nga ba yan? Pastor, parang hindi halata. Pero okay na rin. Mukhang magiging blessing na rin to. Pero dahil sinabi mo. Church, let us receive the power this morning. Huwag mo nang pigilan. And next, the Holy Spirit empowers believers for missions. That's it. Pastor, pag na-empower ako, ano mangyayari? What's next? You will do the missions. We are better to go together. Ang mission, hindi lang yung pagsama mo. Ito yung gusto ko tatlong bagay. Tatlong bagay lang yung po ang mission. Go, give, and pray. Tatlong bagay lang. Wag kayong malito. When you do the mission, it doesn't mean na pwede kang sumama sa kanila. If you have the resources, you can bless your pastor. You can bless the leaders in doing the mission. In short, you are actively supporting the mission of God. Hindi pwedeng hindi ka makasama sa kanila, hindi ka nag-support. You can pray for them. Okay? If the Holy Spirit empowers us, ang next na gagawin nun ay mag-mission tayo. Hindi mo natili sa church, taga-butas ng upuan. Hello? Are you here? So if you are empowered with the Holy Spirit, all the believers we're going to missions. Tatlong bagay po sa mission na gagawin natin. Support, pray, and go. Tatlong bagay lang po yun. Pastor, ano ba naman yung saging na hilaw? Ipadala mo kay pastor para mahinog pagpunta nila. I'm not saying about that. Ano ba naman yung pag-pray mo kay pastor? Pastor, pag-pray ko po kayo sa mission. Wala ka talaga, anong gagawin mo? You cannot give if you don't have. Wala ka talaga eh. Pero ang heart mo is to support the pastors. You will pray for your pastors before umalis. Tatlong bagay po, huwag niyo kalimutan. In doing the missions in the church, you support your pastor in finances. Bakit? Hindi naman si pastor doon lilipad, may pakpak para manananggal para mag-mission. Gagamit niya ng sasakyan. May konsumo na gas. Ano pa? Kakain sila. Alam, mag-fasting sila. Pagpunta nila doon, wala na silang lakas. Kailangan nilang kumain. Ano pa? Pambayad sa barko, di ba? May pambayad doon. Hindi naman sabi ni pastor, in the name of Jesus, receive. Wala, hindi man pwedeng ganun. Baka ang barko, bis na umandar, wala na magpapatakbo. Lahat sila is lane eh. Hindi sila makakapagpunta sa mission. So, kailangan ng support. And then, kung ikaw, alam mo na si God, kinukol ka, tinatawag ka ni God, sumama ka. Sasama ka talaga. Bakit? Kasi tinatawag ka ni God eh. Empower ka kaya. Tignan mo yung katabi mo kung sasama na yan. Mukhang nagsisi na kasi yan eh. Kaya sasama na yan, pastor, pasama na po ako. Inawi yung asawa, sasama ako, bahala ka. Huwag naman ganun. Pakiramdaman mo naman kung yun ang leading ng Holy Spirit. Magkagalit kayo, sasama ka sa mission. Hindi po yun. It should be put into order. Kapag may power ng Holy Spirit ka, ito yun, you will do missions. Missions and missions. Ulit, sabi ko, support through finances. Hindi yung pong ganun kalaki. 20 pesos kasi yun lang, saan pupunta yung 20 pesos mo? Pero in your heart, you really support that missions. God will bless you beyond measure. Si Paul, ang ginagawa ni Paul, church, before I end this one, ang ginagawa ni Paul, he is writing a letter to the church in Macedonia. Alam niyo po yung Macedonia church? Alam niyo po ba ito? Ang Macedonia church parang sa inyo, parang katulad ninyo. Magsasaka, ang iba naman nagtatanim ng mga prutas. Ang benta ng kanilang mga prutas ay ibinabalik nila sa church. Hindi po buo yun. Kung ano po yung 10% na meron sa, kung ano po yung sacrificial giving para sa kanila, yun po ang kanilang binibigay sa church. Hindi na po prutas. Kasi kapag binalik mo sa church yung prutas, pwede naman talaga yun. Kaso pag bimisyon sila ni Pastor, baka mabulok lang yung prutas na yun, hindi magamit. Pwede mong ibenta sa iba para maging pera, tapos gamitin natin sa church. I'm not saying na bawal magbigay ng mga ganon. Yung seed. I'm not saying about that.
Pero yung mga bagay na maliliit na kayang makatulong sa gawain para mapalaganap ang salita ng Diyos, tumulong po tayo. I believe this church, hindi issue po yung generosity. Amen? Kung issue sa iyo ang generosity, ito lang. Kung issue po sa atin ngayon, kung mabigat po sa kalooban nyo ngayon ang pagbibigay para sa gawain ng Panginoon, I tell you this, you will not get the blessing from God. I tell you this, mahihirapan ka talaga sa tanggapin to. Lord, ang hirap talaga. Wala na nga ako eh. Yung babaeng balo, meron siyang natirang pagkain, yung flour na meron siya sa kanyang lagyan, dumating si Isaiah, sabi ni Lord, pakainin mo sa akin yan. Wala na akong makakain, papakain ko pa sa'yo. Ibinigay niya sa lingkod. Na nagluluto na siya, pakiramdam niya parang di nauubos. Pumuno, parang punong-puno at umaapaw pa. Church, if you invest your life to Jesus, if you invest your life to the mission Christ, hindi ka lugi. Ang lugi doon si Satanas. Bakit? Alam niya, kapag nag-invest ka sa mission, is this, maraming kaluluwa ang makakakilala sa Panginoon. Kaya takot siya sa'yo. Now is this, as I close this one. Church, next po. The goal of power is proclamation. From Jerusalem to Judea, Samaria, into the ends of the earth, God's missions is global. Pansin niyo po, yung church ninyo, ilang lugar na po ang napuntahan ng church ninyo. Kung aware lang po kayo, aware ko po ako sa nakikita ko po. Pwede niyo po akong sabayan. Ano pong lugar na pinapuntahan ng yung mga lingkod? Tarlac, ano pa? Batangas? Zambales? Pangasinan? Mindoro? Ano pa? Cebu? Bacolod? Parang wala akong nakita sa Bacolod Sige lang. Baka tingnan natin, baka punta ng Bacolod. Pero meron nga Bacolod. Ano pa? Meron pa isa, nakalimutan nyo. Nakalimutan nyo na. Pangasinan, ano pang isa? Dito lang sa inyo yun eh. Ano yung bago? Ano yung bago ngayon? Sabihin, aware kayo. Palapakan natin si Lord, grabe. Whew. Ibig sabihin, the spirit of missions in this church is here. But I hope and pray it will result doing missions because we are better together. So now, before I end, sige po, next po. Dito po yung nangyari. When the day of Pentecost, ito na po nangyari. When the day of Pentecost arrived, they were all together. Sabi nga, together. Alam niyo po, ang church pa nagsasama-sama. Kapag yung walis tingting po, tingnan niyo po, kapag isa lang po ang winalis niyo, ano mangyayari? Hindi madadala yung mga basura, yung mga kalat, yung mga alikabok. Pero pag pinagsama-sama po natin silang lahat, makakalinis ka ng maraming dumi. Tama? This is what happened in the book of Acts. When they are together in one place, look at this, and suddenly, there came from heaven sound like a mighty rushing wind. Ito po yun. And it filled the entire house where they were sitting. So now, church, the word there is, sige po, haba po tayo as we worship God today. When the day of Pentecost arrived, you know the Pentecost 40 days, 50 days from the coming of the Holy Spirit is this. Nagsama-sama lang po sila. There is power in unity. There is power in unity, church. Kapag sama-sama po tayong nananalangin, sama-sama po tayong nagmi-mission para sa church, hindi man ikaw makapunta ron, pero you support your prayer, it means a lot. Nagagawa po nating patumbahin ang dyablo sa lugar na yon. At ginagawa po natin is this, ipinapabahagi po natin sa mga tao, ito ang kaligtasan ng Panginoon. Kasama po kayo doon. You are part of the church. Now, church, this, you wanna host the Holy Spirit? Gusto mo talaga mag-host ng Holy Spirit sa buhay mo? Be available. Be available. You know what? Because 3 things. Available yung promise ni Lord.
Available din yung presence niya. Available din yung power niya. Now, the question is this. Do you want to host the Holy Spirit in your life? Be available. Be available in doing missions. Sino po sa inyo rito before I end? Gusto niyo pong na yung church natin dito sa Marinduque, makapag-plant pa po ng church tayo sa ibang lugar, sa Buwak, sa city, every bayan ng Marinduque, mayroong Victory in Jesus Name Church. At hindi lang yun. When we say global, how many of you believe that God will do something greater things in this church? Meron tayong ibang bansa. Can you believe in that? Walang posible po yun. This is the church of God. If you want to host the Holy Spirit, be available. Can we just rise up right now? Pwede ba tayong tumayo ngayon? As we host the Holy Spirit today. Sige po, next po. Ito po. Doon po, balik po tayo sa doon. Sa tataga, sa ano. Church, I want you to understand, pinili ka na ng Diyos. Hindi ka lang pinili ng Diyos. Pinuspos ka niya. Pinupuspos ka ng Panginoon. At pinapaalab sa Espiritu Santo, tayo'y matatag at di patitinag. Come on, church! Come on, church! Come on! Come on! The question right now is this, before I end, do you want to be filled with the Holy Spirit? Do you want to fill with the Holy Spirit? Pastor, naranasan ko ng Holy Spirit, paulit-ulit na lang. No. No. Kung gusto mo talagang maranasan ang banal na Espiritu ngayong oras na to, simple lang po mga kapatid. Tanggapin niyo po. Tanggapin niyo po. Pastor, natanggap ko na siya. Kung natanggap niyo po ang banal na Espiritu Santo, ibig sabihin, ngayon pa lang mangungusap sa iyo. Antayin niyo yung pangungusap ng banal na Espiritu Santo sa iyo. Habang yung mga mata natin ay nakapikit. And before Pastor Kim will come in the stage, in the pulpit right now, may gusto lang akong i-deal sa atin bawat. May gusto lang akong siguraduhin ngayong oras na to. Kailan mo na huling naranasan ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo? Kaninang umaga? Nung nakaraang araw? Last year? O matagal na pala? Pangalawang tanong, gusto mo ba? Nais mo ba? Habang nakapikit yung mata nyo, why not? Sa oras na to, you humble yourself to God. Come to God as we approach the throne of grace this morning. Habang tinataas mo ang dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko mo sa Panginoon, that knowing that without God we can do nothing. Knowing without the power of the Holy Spirit, our life is empty in nothing in the presence of God. This time, I want you to ask one word kay God. Lord, iparanas mo muli sa akin yung presensya mo. Can we just worship God this morning? Come on, church. Let's worship God. Let's sing this song. Church, habang inaawit natin to, Amen. Kaya po ba natin silang ipagtanggol? Kaya po ba natin silang mahalin? Amen. Church, this is, if you want your leaders and your pastor to be effective leaders in this church, kayo yung lakas nila. Kayo. Kung gusto niyo maging epektibo yung ating mga leader, yung ating mga pastor sa loob ng simbahan ito, kayo yung katuwang nila. Kayo yung nanalangin para sa kanila. Kapag sugatan po yung mga leader nyo at pastor ninyo, kayo ang kanilang pananggalang. Of course, si Lord. Kasi gagamitin kayo ng Panginoon. If
if you trust your leaders that God called Pastor Kim in this church, if you trust your leaders that God called him in this church, you will follow. You will follow. Pwede pa natin iunat ang ating mga kamay sa mga oras na to as signs of declaring blessing to our pastors and leaders right now. Naniniwala po ba kayo na sa pamamagitan ng mga leaders natin, ng ating mga lingkod na nandito ngayong oras na to, sa pamamagitan po ng ating mga leaders na to, sa pag-unat po ng iyong mga kamay, ay pagpapakita at pagpaparamdam na ang suporta nyo sa kanila ay walang sawa, walang tigil. Dahil naniniwala kayo na ang Diyos ang tumawag sa kanila, kaya sila nandito ngayon sa harapan, kaya sila nagpapatuloy ngayon dahil naniniwala ko, kayo ang tinawag ng Diyos para maging katuwang nila sa paglilingkod sa Panginoon. Can we just extend our hands? Come on, church. Can we release the blessing and the anointing from God? And before ako mag-pray, may dalawa akong bagay na gusto sabihin sa inyo ngayon, church. Mahal na mahal kayo ng mga pastor ninyo. Sobra. Ang iba nararamdaman ninyo. Ang iba nakikita ninyo. Yung iba hindi nyo lang nararamdaman. Nasasaksihan nyo pa. Mahal na mahal kayo ng mga leaders ninyo. Kapag nagkakaisa tayo, hindi po malabong lumago ang simbahang ito. Pag nagtutulong-tulungan po tayo, hindi po maaari na ang simbahang ito hindi po lumaki. You know what, church? My vision is this in your church. That someday, magkakaroon kayo ng 3 service sa loob ng simbahan ninyo because punong-puno na yung tao dito sa loob. That's why you can host the Holy Spirit because your lives is a blessing to other community. All you have to do is to just believe and entrust to your leaders and pastors. Ngayon naman, hilingi ko sa inyo, pwede pa tayong sabay-sabay manalangin sa kanila. Come on. Saan po tayo manalangin sa kanila? Bibigyan ko kayo ng oras para manalangin tayo sa ating mga leaders. Come on, let's all pray together with our leaders and pastors. Come on, 1, 2, 3, let's all pray. Come on, church. Sige, lakasan nyo yung panalangin nyo para sa ating mga pastors at sa ating mga leaders.
close right now. Pastor Kim, God said, a loving church, a praying church, even Satan cannot touch this church. Your church is victory because, sabi ng Panginoon, ipinakita ko ang tagumpay sa simbahang ito dahil ako ang Diyos na mangunguna at ako ang Diyos na magbibigay sa inyo ng kalakasan at ako ang Diyos na magpapatunay sa inyo na miracles will happen. Even sickness can be healed. Supernatural power of God can be attained in this church. Because God, this is God's people. People of God, listen. Sunod na mga araw, mga panahon, makikita nyo na magugulat na lang kayo. Ang dami na ng church dito na umaattend sa Victory in Jesus' Name Church. And marami mabubuksan ng mga church planting because of your collaboration.